Samantala, eto maidagdag naman po natin sa pahayag neto pong si Mayor Benjamin Magalong. Later on, pwede po ninyong mapanood at mapakinggan dahil naniniwala ang ilan po nating mga opisyal, kabilang na rin po eto po si Magalong na kesyo meron po itong nasagasaan sa kanya pong pagsusumikap na itulak eto pong investigasyon na unang-una para makita at maging transparent, maging bukas sa publiko dito po sa mga irregularidad sa flood control projects habang siya po ay nagsilbing advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Knowing Magalong, mga kabombo, dyan sa lungsod ng Baguio, that's why talagang isa po yan sa mga lugar dito po sa atin po bansa na walang tulak kabigin din na may kukonsidera din po natin. We've been there at nakita din po natin how progressive ang lungsod ng Baguio, mga kabombo, and knowing ito po si Mayor Magalong, talagang isa po siya sa mga nagtulak, mga kabombo, at patuloy na nagtutulak, diba, for transparency. Ilan po silang mga opisyal, ito pong lumagda, diba, na naway ito pong mga proyekto na siyang isinasagawa dito po sa atin pong bansa is kumbagay parang maging transparent na po ngayon sa mga gagawing kalakaran po dyan para once and for all maiwasan na ito pong problema po natin ngayon, mga kabombo, which is ito naman po mga anomalya for flood control project. Narito pakinggan at panoorin po ninyo ito pong bahagi naman po ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And, na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa sirain pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked or there was a press conference without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. Yan, mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong patungkol sa nabanggit na usapin.